Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang makabagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Ana Lu ng Division of Danao City, ang maghahatid sa inyo ng isang kwentong tiyak kapupulutan ninyo ng aral. Ito po ay pinamagatang Ang Alaga ni Makoy, na nagwagi ng unang gantimpala noong 2nd National Storybook Writing Competition Candor Category. Ang kwentong ito ay likhang isip ng walang iba kundi ang inyong kwentista ngayong araw, Ana Lu Il Horquilla. At ito ay binibigyang kulay ng isa sa pinakamagaling na dibuhista ng Gihulngan City Division. Walang iba kundi si Ginoong Leobel Y. Paglinawan na nagwagi din bilang Best Illustrator sa parihong competition at category. O ano mga bata, excited na ba kayo? Oy, sandali lang, ako muna'y may kauntin lamang na mga katanungan. Sino nga ba sa inyo ang mahilig mag-alaga ng mga hayop? At anong hayop nga naman meron kayo? O mga bata, tulad ninyo, si Makoy ay isa ring batang napakahilig mag-alaga ng hayop. Gusto niyo bang malaman kung anong hayop meron siya? Okay mga bata, tara, samahan niyo ako sa aking kwento. Ang Alaga ni Makoy. Panahon ng tag-init, masayang nagsasaranggula si Makoy. Lipad! Sige pa! Sigaw ni Makoy sa tuwa. Plak! Plak! Napatigil si Makoy sa paglalaro. Plak! Plak! Ano kaya iyon? Hinahanap niya ang pinagmulan ng tunog. Sa makapal na damuhan, nakita ni Makoy ang isang manok. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Naku, may sugat ka! Inuwi ni Makoy ang nakitang hayop. Kawawa ka naman, sabi ni Makoy sa manok habang himas-himas nito ang ulo. Pagdating sa bahay, agad niya itong pinakain. Simula ngayon, papangalanan kitang Chik-Chik, sabi niya sa manok. Inalaga ang mabuti ni Makoy si Chik-Chik. Araw-araw niya itong kinausap. Sige Chik-Chik, pataba ka pa. Isang umaga, may narinig si Makoy. Putak! Putak! Si Chik-Chik yun na. Agad, pinuntahan ni Makoy ang alaga. Aba, nangingitlog ka na pala? Tuwang-tuwa si Makoy sa kanyang alaga. Binigyan ni Makoy ng napakaraming pagkain si Chik-Chik. Pakabusog ka, Chik-Chik, para dumaming mga itlog mo. Walang pasok. Pinuntahan ni Makoy si Chik-Chik. Hello, Chik-Chik. Patingin nga ng mga itlog mo. Naku, ang dami nito. Binilang ni Makoy ang mga itlog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! Tuwang-tuwa si Makoy sa nakita. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting naglalabasan ang mga sisiw sa itlog. Wow! Iba't ibang kulay. 5 kulay itim, 2 pula, 2 kulay dilaw, at 1 puti. Nakakatuwa naman kayong tingnan, sabi niya sa sarili. Magmula noon ay mas lalong inaalagaan ni Makoy si Chik-Chik, kasama ang mga sisiw nito. At dito po, nagtatapos ang aking kwento. Sana po'y inyong nagugustuhan. Muli, ito po si Teacher Ana Lu ang nagsasabing, ang mga hayop ay dapat nating alagaan dahil tulad natin, sila rin ay may buhay na nangangailangan ng pagmamahal at pag-aalaga.
Hanggang sa muli, paalam! Mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.